Bago po ako magsimula ay nais po natin ng ipabatid po sa mga David family na ang nanay po ni Sister Susan ay umuwi na sa Panginoon. At yung comfort po ng Holy Spirit ay maranasan nila. At nakakasabik po yung ating po mga tambourine ay first time po mali natin napanood. At nakakasabik po yung pagdating ng araw, hindi na tayo gagamit po na itong facial mask at kayo po ay patuloy na pagbaka sa maraming mga paraanan. Nais ko i-share po sa inyo ngayon ay maintaining our title, the title. Ito po ay continuation po ng message ko last Sunday. Kung kayo po ay nandito last Sunday, ito po ay part 2. Ang sarap din po yung bawat kapatid nung di pa po dumating yung COVID ay gusto po lahat ay kamayan. Kasi yung isang parang po na ipakita ng pastor na kabahagi ka ng iglesia at tinatanggap ka namin, namahal ka namin. Ngayon po, pagka may kinakamayan ako, kaya peace bump, ang daming pulis, yung aking mga anak, nakabantay, at tigasita. At pag napahabang sermon ko, merong din nagsasalita, nakapahaba na may sermon mo. Kaya minsan ay taon-tauhan din ng mga pamilya ko upang siguro paalalahanan din ako. Sa mga ito ay ang sumulat po ng Acts or ng Romans chapter 8 ay nagbigay ng mga 5 question patungkol po sa buhay ng mga manampalataya. Inumpisa niya po sa verse 31, sabi niya, "What shall we then say of all these things?" At nais ko rin po ibalik sa bawat sa atin. Tayo po ngayon ay mga Kristiyan na probably ang iba sa atin ay mahabang panahon na marami na talaga yung mga ups and downs at mga patotoo, mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay, mga pagbabago, mga nawala at naidagdag at namamangha tayo sa maraming mga bagay nito. Yet, minsan ay hindi natin masabi sapagkat parang hindi siya visible. Ang tanong po rito ay, what shall we then say? Sa ating buhay ay marami tayong mga pagpuna. Judgmental tayo actually. Marami tayong mga bagay na nakikita na parang ang taas-taas ng ating mga standard and yet substandard yung ating pang tinitignan. At minsan ay ginagis natin yung tao sa pamagitan ng anong meron siya at kung ano ang nasa puso niya. Ang mundong ito ay mga naghahanap ng mga magandang mga tao na hindi sila masyadong after sa ganda ng puso. And so, yung mga tao na nasa Panginoon na ng mahabang mga panahon na, yung mga naglakbay na, marami ng mga absent ng mga witness, mga testimony, at ang tanong, what shall we then say? Parang isang pagtitimbang ng ano na ngayon, ang meron ka, ano na ngayon ang pwede mo sabihin na ikaw ay Kristiyano na. Doon sa unang bahagi, sabi doon, ang pinakamaganda doon ay we are conforming to the image and likeness of God or Jesus Christ. Ito po yung pinakamuod. Ito po yung lundon ng kanyang mga pangusap upang makita natin na tayo po ay, ang plano ng Diyos sa atin ay doon sa pinakamataas na luklukan na nais niya. To be conformed to the image and likeness. Sapagkat ito ay nawala nung tayo magkasala. At ang plano ng Diyos ay muling ibalik ito sa pamagitan ng kabanalan, ng katwiran at ng kanyang biyaya upang sa ganun ay may pagmalaki tayong katulad ng ginawa ng Panginoon, ng Diyos kay Job. Sabi ng Diyos sa kanya, nakakita ka naman ng katulad ni Job sa Eastern Path. Nagmahal, umiwas.
naglingkod. Sa ating kalagayan ngayon ay ganito po ang ating kalagayan na para bang tayo po ay tinatanong na sumulat na ito right at this moment na anong masasabi mo ngayon? Na baka ba tayo may mga pinagdadaan na maaring napakataas ng percentage na pwede kang mahawa kapag ang isa sa atin ay merong COVID, tayong lahat ay pwedeng vulnerable, so to speak. And yet, by the grace of God, nakakaraos tayo, nakakauwi tayo, pagkatapos kakain tayo, panatag ating kalooban, at mamayang gabi, matutulog ka na, alam mo na, ligtas ka. Then what shall we then say? Ano ngayon masasabi mo? We shall say then that there is no limitation. Nakakilabot po yung sabi niya, kung ang kanyang bugtong na anak, yung kanyang kaisa-isang anak, yung precious, the most precious, the darling of heaven, ibinigay niya. Pagdadamot niya ba bang lahat ng mga bagay na kailangan mo? The answer is no. Wala na siyang iniwan pa, yung kayamanan ng langit ay ibinuhos na, ibinigay na, ipinaunawa na, kinakailangan natin lang ay intindihin at angginin yung mga pangako ito. Nang sa ganun ma-enjoy mo at makita mo yung biyaya ng Diyos ay lubhang napakayaman na hindi mo kaya express ng mga salita. Namamangha ka na lamang na ang ganda pala ng pagiging anak ng Diyos. Nabangamat meron ka mga pinagdadaan o mga napagdaanan na, and yet, at the end of the day, you can say, sincerely, that God is good. And not only for a moment, but all the time. Binigay niya na ngayon kaisa-isa ka na yung kanyang bugtong anak, pwede niya bibigay ang lahat ng mga bagay alang-alang sa iyo. Wala na siyang ititira. Binigay niya ang Holy Spirit, binigay niya ang kanyang salita, binigay niya ang kanyang mga pangako, binigay niya assurance ng salvation na ano man ang mangyayari sa iyo. Hindi ka tado. Ang Diyos Ama ay nag-invest ng kanyang the best. Yung kanyang anak. Binigay niya. Pag ang isang negosyanteng matalino ay nag-invest, ang kanyang kaisipin ay hindi ka matatalo. Magtatagal, and yet mananalo. Kasi alam mo ang lahat ng pamamaraan at ang expectation mo, yung lubhang napakataas, panalo. Sa Diyos, hindi lahat nanalo. Hindi lahat ng tao ay nakakilala at nakarating doon sa gusto ng Diyos na marating natin sapagkat meron pong ginagawang kaaway. First and foremost, God is with us. And because of that, no one is against us. Diyos na nga ang kasama mo eh. Eh, sino pa man lalaban? Sabi nga ng binasa kanina rito, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Kanya na lahat yan. Yan, walang limitasyon. Una-una kasi yung kanyang anak, ibinigay niya eh. Pangalawa, kasama natin ng Diyos at walang pwedeng lumaban sa atin. Pangatlo, sabi doon, God gave graciously all things for us. Ibinigay niya ng napakabiyaya ang lahat ng bagay para sa iyo. Alam niyo pa may mga tao na pag nagmahal, ibinibigay lahat. At hindi lahat panalo. Sabi ng babae, ibinigay ko ang lahat. And yet, ganyan pang ginawa sa akin. Sabi ng tatay, ibinigay ko ang lahat sa aking anak sapagkat mahal ko siya.
Saan ako nagkamali? Ang pagkakamali, ibinigay niya lahat. Pero sa Diyos, ibinigay niya lahat para sa atin. Wala siyang itinira para sa Kanya. Sapagkat lahat na pwedeng hilingin mo, ibinigay na. God gave graciously all things for us. Yan ang sabi ng Romans chapter 8. Anong kailangan mo? Pangalawa, we shall say then that there's no condemnation. Una, no limitation. Pangalawa, no condemnation. Sabi doon, God justified the believers. Who shall condemn us? Sabi doon. Sino ang pwede kasi ito'y series na mga question 4 o 5 question ang sinulat niya rito. Kahit ang sabi, sino dito ang hahatol? At ang sabi ng Panginoon, sinagot niya rin, God justified the believers. Ang ibig sabihin, pinawalang sala. Na parang hindi ka nagkasala ka, pero parang hindi ka nagkasala sapagkat may tumubos ng iyong kasalanan. Pangalawa, Christ died to be condemned for the believers. Namatay siya. Para walang hahatol, husga sa mga manampalataya. Ang ibig sabihin doon, ako na ang inyong hatulan. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin had become sin for us that we might be the righteousness of God in Christ Jesus our God. Kanina doon pala sa worship lunod na raw sa presensya ng Panginoon Umiyak na ako. What is the Lamb? Holy, holy. Our Lord God, Almighty. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, na day na day, panalo ka pa rin. Kina Sister Susan, namatay na mahirap ang sakit ang bawala ka ng nanay. Sabi ng Psalms chapter 30, ang pag-iyak ay nagaganon sa magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. You become to realize that in spite, doon talaga papunta Hindi mo pwedeng pigilan maliban na kung Diyos mayroon pang plano. Kapag mating kami ng seminar, sama si Pastor Rene, yung po nagturo sa amin ay survival po ng brain tumor. Dumambos sa isang mabigat na proseso niya, nagtagumpay. Sino po sa inyo nakakapanood ng Asa Ka Pa? Jebo Bansuelo. Sino? Nasa Facebook yan Asa Ka Pa. Sister Susana. Jebo Bansuelo po ay tumor survival din po. Nagkaroon siya ng cancer sa utak. Tumbingi yung kanyang mata, kanyang uso. Inoperahan siya. Yet, he survived. Ako yung survival din ng aking pang-atake. At yung aking atake grabe. Hindi po mild, severe, or fatal. At ako'y naniniwala kasi may plano pa yung Diyos. Gusto niya pa akong gamitin. Nung ako po nasa banig ng karamdaman, pati pag-text na kalimutan ko. Kinakailangan pa ng OT at PT na turuan ako na gumawa ng bilog, triangle, square, rectangle. Para kung computer na na-delete walang kalaman-laman na kailangan kargahan ulit. Sabi ko kay Lord, Panginoon, kung hindi mo ibabalik sa akin yung lahat ng mga memory verse ko, ano pang silbi ko rito? Kunin mo na ako. Ayoko naman ng magiging pabigat na
Pakakainin na lang ako ng aking pamilya at papalitan yung aking diaper. Ayoko yung marating yung ganun. At ang Diyos kasi napakabiyaya niya. Kasi sabi nga, binigyan niya na lahat eh. Tinubos ka na. Wala ka nang pwede pang hingin sapagkat ibinigay na lahat. Sabi ko nga paulit-ulit, marami kang hiningi, hindi niya binigay, pero mas marami siyang binigay na hindi mo hiningi. Ano kailangan mo sa Panginoon? Baka yung hiningi mo, hindi mo naman talaga kailangan. Kaya hindi binibigay. Kaya naman, baka yung hiningi mo ay magbibigay lang sa'yo ng kapahamakan, hindi niya ibibigay. Isang bata ay hindi pagkakaitan ng kanyang tatay na bigyan ng baril-barilan, pero hindi ng totoong baril, sapagkat delikado. At ito po yung assurance. Pangatlo, sabi niya, Christ raised to life for the believer. Nandun din sabi nasa. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon ay isang deposit or down payment. Sinasabi sa mga mananampalataya, nabuhay ako. Mabubuhay din kayo. Ito na sa amin, sabi doon. And because He lived, I can face tomorrow. All fear is gone. Lahat. Si 11:25 ng diyan sabi niya, sabi ni Martha, Panginoon, sabi ko, dito ka, di mamamatay namin aking kapatid. Naniniwala ka ba na muli siyang mabuhay? Sabi ni Martha, yes Lord, pero hindi ngayon sa resurrection day. Sabi ng Panginoon sa 11:25, I am the resurrection and the life. He that believe in me, though he die, and yet he shall live again. Sabi niya, binaling yung tanong, do you believe, Martha? Yes, Lord. Kaya nga nung tinawag ng Panginoon si Lazaro, hindi makatanggi. Kasi tinig ng Panginoon yung sumigaw eh, Lazaro! Yung miracle na yun. Grabe. Yung nabubulog ng katawan, naagnas na, bigla na lang na-revive, na-regenerate. Yung mga ugat na natuyuan ng dugo, biglang pumusik yung masaganang dugo. Yung utak na natunaw sa pagkatapat na araw na biglang nabuo. At lumabas yung Lazaro nakabalot ng linen na kulay puti. Sapagkat alam niya yung tinig ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, my sheep hear my voice and they know me and they will follow me. Kahit patay pala, susunod pagka ang Diyos na nag-utos. Pangatlo, we shall say then that there's no separation. No limitation, no condemnation, no separation. Sa verse 35, sabi doon, who shall separate us from the love of God? Shall trouble, hardship, persecution. Masahe ko pa iba. Famine, nakedness, danger, or sword. I mean, no in all these things. We are more than conquerors. Yung unang mga talata last Sunday ay conforming to the image of God. Pangalawa naman, itong pinaka-key word ay we are more than conqueror. Sabi niya rin, neither death nor life. I am convinced us that all, neither death nor life, neither angel nor demons, neither presence nor future, nor any other things shall be able to separate us from the love of God.
Christ Jesus. We are more than conqueror because the greatest person in this planet, universe, love us personally. Na ibinigay ang lahat para wala ka nang masabi. What shall we then say? Wala ka nang pwede sabihin. Binigay niyo na lahat eh. Ano pang pwede mo sabihin? Wala na nga limitation, wala na nga condemnation, wala na separation. Ano pang pwede mo sabihin? What shall we then say? Apat na mga katanungan na pwede mong sagutin na nakalagay pa rin dito sa Romans chapter 8. Nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Speak about boundaries. Speak about time. Speak about space. Speak about universe. Speak about how wide and how deep your knowledge, your wisdom. Speak about logic. Speak about principle. Lahat ay pwede niya explain sapagkat yung kanyang pag-ibig ay sobrang lalim eh. Hindi kayang explain. Kaya sabi sa Lamentation 3:23, the steadfast love of the Lord never ceases. Hindi natatapos, hindi naubos. His mercy never come to an end. They are new every morning. Pag-gising pa lang. Ano nyo ba sa every 1 second, may 3 namamatay sa loob, sa buong mundo. 3 tao ang namamatay per second sa buong mundo. Nagising ka kanina maga, hindi ka kasama doon. Kasama doon. Bay ka pa eh. Ang gabi po ay, kasi dumating sa akin yung parang bigla akong nagigising na uhaw ko. Tapos kinakapos po ako na hininga. Hinahabol ko yung hininga ko. Hindi ko sinabi kay Sister Vicky, akala ko kukulin ako ni Lord. Konti na hininga ko, sabi ko, Lord, huwag muna. Huwag gayon. Hindi mo kasi alam ang buhay. Next Sunday, dadalo kayo siguro sa mga puntod ng inyong mamahal sa buhay para lahalin sila. Hindi pa masama. Magbahad, lalahanin yung mga minamahal natin sa buhay. Sa verse 7, sabi niya rito, what shall we then say? Knowing all these things, we are more than conqueror. Through Him, who loved us. No explanation. No question, no argumentation. Everything has settled. Yung isyong ito, settled na. That we are more than conqueror. Alam niyo po, may mga tao na almost they conquered their field of expertise. Nung kapanahon pa ni Mike Tyson, lahat ng kalabanan niya, lahat ng talunin niya bagsak, walang split decision. Knockout lahat. Akala ni Mike Tyson hindi na matatapos yung ganung era. Making ulo. Natutong magsugal. Natutong mag-drugs. Natutong minom. Natalo siya. Sinubukan niya pa rin na bumangon, lumaban pa ulit siya. Nanalo, natalo, natalo, natalo. Natapos ang kanyang buhay o ang kanyang ira, ng kanyang expertise, ng kanyang lakas. Punong-puno ng utang.
bankrupt, walang pera. Nung siya'y sikat, nandun siya sa taas at tinitingala siya, nung siya'y bumaba, talagang bagsak. Walang pwedeng pagmalaki. Anong problema? Hindi niya minahal yung nagmahal sa kanya. Yun una, hindi niya nakilala yung Diyos. Nagbigay sa kanya ng lakas. Pangalawa, hindi niya minahal yung gift, yung kanyang special gift na bawat tamaan niya ng kanyang suntok, bumabagsak. Hindi niya minahal. Hindi niya iningatan. Binagsak siya ng Panginoon. Sama pa natin dito si Rolando Navarrete, the Jangas, bad boy from the Jangas. Champion. Mabuso. Natuto ng bisyo, babae. Yung huling laban niya kay Baso Calimon ay 15 rounds pa nun eh. Halos lahat ng rounds, ginulpi niya. Pagdating ng 15 rounds, wala na siyang lakas. Ubus na sapagkat yung kanyang stamina, mahina. Binalikan siya, knockout siya, talo siya. At ngayon, nangingin na lang ng ulam sa palengke sapagkat bagsak ang buhay kapag hindi nagmahal na siya nagmahal sa kanya. Sama pa natin ang mga basketball player, Ivan, si IE. Allen Iverson. Ang galing maglaro, nag-MVP. Kaya matigas ang ulo, ayaw magpa-coach. Dumating sa panahon na wala nang gusto mag-coach sa kanya. Mga din naghirap. Pero ang ibig sabihin, natapos ang kanyang karir mas maaga sa dapat. Dagdag pa natin si Bong Alvarez, Nelson Aceitono. Yung makasabayan niya na sila Jojo Lastimosa, Alvin Patimonio, naglalaro pa sila, nagpapahinga na. At hindi yumaman. Sa kanilang galing, lumaki ang kanilang mga ulo at yumabang na parang yung kanilang gift na ito, yung husay, yung ability, yung kanilang galing sa pag-shoot, yung acrobat, you can name it. Pwedeng mawala. Pagkatapos yun, makakalimutan ka na. And at the end of the day, you're finding out yourself lonely, sad, poor, and broke. Kasi hindi mo minahal, yun nagmahal sa iyo. Punta naman natin si Manny Pacquiao. Ng bansa Kabawa. Ano po si Manny Pacquiao, bago na born again yan, dumating din sa babae. Yung buhay niya ay ganun din, nalunod din siya sa tagumpay. Babae, sabong, sugal. Salamat na lang sapagkat may mga pastor na nagtiyaga, na nagbahagi ng salita ng Diyos. Isa doon yung anak ni Nestor de Villa, Pastor Soriano. Pero pe-pray siya. Si Pastor Kino, kasama po ron. Sinashare siya. Tinaga. Kasi alam nila yung taong ito, pwedeng potential. Mabait naman eh. Dumating siya doon sa peak ng kanyang karir na binagsak siya ng Panginoon. The most devastated experience was that knockout siya. Kay Marquez. I think 5th round. Tulog talaga. First, second, third, fourth, panalo siya eh. Pagdating ng 5th round, inabot siya ng long pads, knockout siya. You know what? Ang maganda rito kay Manny Pacquiao, bumangon. Binangon siya ng Diyos. Kalala siya sa panahon na yun. Bumalik. Ba din nag-champion.
Ano nyo ba si Manny Pacquiao ang the most in-demand boxer of all time, na lahat gusto labanan siya because of fame, legacy, money, honor, and privilege. Pag si Manny Pacquiao ang lumaban, ang tao hindi makapasok sa loob ng Coliseum sa dami ng gustong manood. Bakit? He learned how to be humble. And he teach himself to love his Creator more than anything else. Ang tao kasi ay may hangganan lalo pag nagkakaedad ka na, mababa yung value. Mga artista. Because this present world speak about everybody loves a winner. Nothing about the loser. Nag-champion ng LA. Si LeBron James, ang MVP. Ano niya ba kay LeBron James? It's either you will hate him or either you will love him. Dalawa lang yun. The same as of Robert Jaworski. Either you will love him or you will hate him. But legacy, they want na iban. Understanding the love of God is unconditional. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay unchangeable. Hindi nagbabago yan. Nagbago ka na, hindi pa siya nagbago. Pangatlo, the love of God is unexplainable. Hindi mo maipaliwanag. Ang dumi-dumi mo na, kaya ka pa rin ayusin. At kuminsan, ito yung pinakamasakit, kuminsan ginagawa kanyang specimen, parang laboratory teaching na kinakailangan, dissect ka, ilabas yung puso mo, makita yung atay mo, paano ka nagpa-function. Dadali ka sa laboratory. Pagkat may planong gustong ipakita ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay, na parang sinasabi mo, Panginoon, bakit ako? Bakit hindi yung kapitbahay ko? Na pagkatapos magsimba, may hawak-hawak na booklet ng weteng at nagpapataya. Ang tanong hindi, bakit ako Ano po, Lord? Unexplainable, unreachable, unthinkable. Name it. Kasi yung pag-ibig ng tao may limitasyon. Lalo na sa mga kalalakihan, pagka tumatanda na yung mga asawang babae, lalo sa Amerika ngayon, ang mundong ito papunta na sa last 26 ng buwan na ito, nagpahig ng Papa sa Roma na pwede nang magpakasal ang lalaki sa lalaki para daw maprotektahan yung mga pamilya ng mga LGBT. Anong klaseng batas yan? Batas ng Sodom at Gomorrah. May mga bansa ngayon pinapayagan ng incest. Pwede mo pakasalan ng kapatid mo. Tatay sa anak. Pinsan sa pinsan. Sa Chicago, pwede ka na mag-sex kahit saan lugar nang wala nang sisita sa iyo. May mga lugar na ngayon na bestiology, pwede ka na makipagtalik sa hayop. Anong klase mundo ang kinagagalaw natin ngayong church? Sabi ng Bible, sa mga huling araw, ang masama ay magpapakasama at ang banal ay magpapabanal. Church, tayo na lamang po yung training period ng Diyos para hindi pa siya dumating. Ano yung training? Yung pangsala. Gusto niya nang bumalik, gusto niya nang kunin yung kanyang iglesia, nihintay pa tayo mga mananampalataya na magpakabanal pa kayo. Kasi ito yung hinula.
Ang mga banal, magpapakabanal at ang mga makasalanan ay lalong lulog mo sa kasalanan. No argumentation. No explanation. No question. That we are more than a conqueror. Alam niyo, maraming kasalanan hindi alam yun eh. Nabubuhay sa talunan. Kasi pigil eh. Gusto mo naintindi mo yung message, pero ayaw mo naman gawin. Sabi ko nga last Sunday, you don't know what you don't know. Pangalawa, you don't know what you should know. Pangatlo, you know but you don't. Tagalogin ko, hindi mo alam ang hindi mo alam. Pangalawa, hindi mo alam yung dapat na alam mo. Marami kang malalaman na si chance mo, hindi sa eskwelahan. Ang eskwelahan, tuturuan ka niya paano maging matagumpay, maging mayaman, at maging matalino. Ang chance, tuturuan ka niya magkaroon ng wisdom at maging anak ng Diyos. Sa iglesia kasi, ang dami mga hindi nakapag-aral pero nagpapastor. Sabi ng Bible sa Korinto, asa yung mga matatalino, asa yung mga kilala. Where are the noble? As God compounded the wise, the noble, the elite. Kasi wala siyang tinatangi. Pag tumawag siya, kahit tawagin niya yung pinaka-piyon o pinaka-mababa. Parang magun. At pag sinaktan mo yan, at yan pinahiya mo, kalaman mo Diyos. Kasi yan, pagka yan naglingkod na siya Diyos, more than conqueror na yan. Si Manny, ang dami ng laban ni Manny. I think more than 60 na. Ang dami niyang panalo. Pag-uwi niya, yung kanyang prize, bibigyan niya kanyang asawa, which is yung more than conqueror. Siya conqueror, pero asawa niya more than conqueror. At meron pang mas more than conqueror. Si Mami D. Si Mami D, pag humingi, gusto ko ng kotse. Mami D, hindi man nakipag-boxing, pero dalawa yung mansion na ang lalaki. 4 ang kotse. Hindi nakipag-boxing yun, ha? Anak niya lang yung nakipag-boxing, pero siya kasama kasi more than conqueror din siya. Alam niyo ba si Mami D? Born again na? Oo. Di nga. Manny Pacquiao. Maganda puso ng tao. Ang ganda kasi noon, nandiyan yung kanyang mga anak. Just we are more than conqueror, let us defend our title. Hindi tayo challenger. Marami na tayong mga challenges na pinagdaanan. And yet, at the end of the day, ka pa rin na winner. Lo and behold, because God is with you. His love is everlasting to everlasting. His promise is that I will never leave you until the end of time. Hanggang sa dulo. Pag-ibig ng tao kasi pag wala ng pera, hindi ka naman. Nung sikat ka, ang daming nakakilala sa'yo, nung bagsak ka na. Wala na. And Diyos, nung kailan ka bagsak, nung kanya ipapakitang mahal na mahal kanya, katulad ang ginawa niya kay David. King David dapat hindi hari eh. Pamatay eh, tapos ng alon niya. Hindi siya qualified. Kung holiness sa pag-usapan, hindi siya qualified because of what God has done. Yung salitang justification, just if I never commit sin. Hindi siya. Ang ganda ng unang sinabi niya, to you, O Lord, I commit sin. To you alone. Sa'yo lang. Hindi doon sa pinatay ko eh. Hindi doon sa babaeng pinangalo niya ako sa'yo.
Nagbibigay sulit siya. Balik mo sa akin yung joy ng kaligtasan. May joy ko ulit yung moment. Tagal na ako naghintay, Lord. 25 years ako naghintay bago ako naging hari. At ngayon hari ako, nagkamali ako sa'yo. Ibalik mo. And renew the right spirit within me. Cast me not away from your presence and take not the Holy Spirit from me. Yung conviction. Mong tatanggalin. Wala pong perfect sa atin. Magkakamali tayo. Kung sinipan ng buhay, makikita ba lang? Walang qualified eh. Pati ako. Ang ganda lang kasi yung Diyos napakayaman yung biyaya eh. Pag yung design ng puso mo talagang bibigay niya. Sanay na tayo, pero naman Diyos eh. Yung mayroon siyang sariling schedule na hindi mo schedule. Kasi hindi mo alam. Yung iba naman, alam, pero ayaw alamin. Dapat alam mo, pero hindi mo alam. Kaya nga pinapakita, pinapahayag eh. Minsan sa kanta pa lang, nagsasalita ng Panginoon eh. Huwag tayo matuto. Sabi nga ni Pastor Ocampo, it's good to learn from your own mistake, but it's better to learn from the mistake of others. Think po, it's good to learn from your own mistake, but it's better to learn from the mistake of others. Pagka nakita mo yung pagkakamali na iba, alam mo na yun eh. Kasi ang mundong ito ay punong-puno ng mga principle. Halimbawa, principle of diminishing return, kung saan nanggaling, mabubulok yan. Principle of gravity, what comes up must come down. Mga principle po yan. Principle of sowing and reaping. Kung tinanim mo sa mga ano yan. Ngayon ang principle sa atin. We are more than conqueror. To Him we love God. Tignan ka po, what shall we then say? Nothing. Lo and behold, Diyos lang naman kakampi natin. Yung kakampi mo yan, mahal na mahal ka. Yung kakampi mo yan, pinangakuhan ka. Kakampi mo yan, hindi ka iniwan hanggang sa dulo. Ibig sabihin, kasama mamatay ka, kasama mo siya. Yung kakampi mo yan, yung nagmahal sa iyo, kahit sa madidilim na bagay ng iyong buhay, aalimin ka niya. Mga bagay na minsan hindi mo maunawaan, pag nakarinig ka ng kanta lang, sinagot ka na. Message ng mga lingkod ng Diyos, sinagot ka na. Yung nagmahal sa iyo yan, mahalin mo. Kasi lahat binigay niya sa iyo. No limitation. Walang condemnation, walang separation, walang argumentation. Lahat ng tanong, sinagot niya. Napakayaman ng Romans chapter 8. Sa atin lang, paano tayo mag-response. And response to this, then what shall we say? If God is with us, who can be against us? Mundong to, bulok na. Pagkalalo ng Antichrist. Wala nang itinago, wala nang nilim ang Panginoon. At alam natin ang kanyang pagbabalik ay parang isang buntis na malapit ang mga anak. Nagtatagumpay ang kaaway ngayon, yung pagdating ng COVID, marami pong hindi na matin at nanlamig na. Nasanay nang hindi matin na linggo. Yung conviction, hindi na matalim.
Pwede naman. Naintindihan naman ako ni Lord eh. Kasi yung mga anak ko eh. You can say lahat ng pwede mong sabihin sa Panginoon. Lahat ng excuses. Pero deep inside you, hindi totoo. Unang tinatamad ka. Pangalawa, ang dami mong dahilan. Baka ayaw mong maligo kasi malamig sa umaga. Yung dahilan, marami, hindi naubos yan eh. Pero pag gusto mo, you can do. Pwede naman eh. Ayaw mo lang. Marami tayong kapatid, pwede naman, ayaw lang. Yung mag-asawa, pwede naman magbantay isa, dumating isa. Kaya lang ayaw nila eh. Ang nakakatakot dito, baka masanay sila. Hindi na dumadalo. Yung conviction ng Holy Spirit, pumurol. At sabihin nila, naintindihan man ako dito. Tayo manalangin. Yes, Lord, we are more than conqueror. We will defend the title. Katulad ni David, Lord. Hindi pa lumalaban, alam niya na panalo na. Kapag kasama niya ang Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng katanungan ay sinagot mo. Hindi mo pinagdamot ang lahat ng bagay. Kasi nga, pati nga yung bugtong nanak mo, binigay mo eh. Lalo tigit pa yung mga bagay na kailangan namin. Bibigyan mo lahat. Hindi ka naging maramot, Panginoon. Sa amin maramot, kinakailangan paminsan, paluin kami, paalahanan. Minsan napapadala ng Panginoon ng sitwasyon para makita namin na kailangan ka namin. Panginoon, ang nakakatakot po, baka malamig po yung mga kapatid. Masanay na hindi dumadalo. Hindi na alam yung mga nawawala sa kanila. Yung presensya mo. Na maunawa namin yung pag-ibig mo. Yung biyaya mo na hindi naubos, yung kahabagan mo. Napakarami kang pangako, Panginoon, tinupad mo lahat. And yet, nagkulang pa rin kami. Nadarahin ko sa Panginoon ng pamilya ng mga David. Comfort mo sa kanila. Comfort them. Let the Holy Spirit speak to them, Lord. They may be able, Lord, to learn your precious schedule. It's about time for the mother to go home in your presence. Comfort them, Lord. Comfort them. Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa iyo. Marami kaming hindiling na tinugod mo, Panginoon. Pinapir namin si Brother Joseph. And he's now recovering. We thank you for that, Lord. You just showing, Lord, your goodness, your greatness, your faithfulness, that in spite of. And because of that, what shall we then say? We are more than conquerors. Walang pwede maghiwalay, Panginoon, doon sa pag-ibig mo eh. Doon sa pag-ibig namin, meron eh. Pero yung pag-ibig mo, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us. The principalities, no power, no things to come, no present, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Salamat, Panginoon, sa mga salita. Assure us, Lord, that your love will never fade, will never cease, will never stop. That's why it is unexplainable, unthinkable, argumentation. We just receive and enjoy your love upon us. Panginoon, bless mo po kami. Silang mga nagmamahal po sa iyo. Ang bawat pag-attend po namin, Diyos, mayroon pong risk. Pwede kami tamahan, and yet, because of your love, we believe that you continuously protect us. You're covering, Lord, with your precious blood. It's good enough for us, Lord, to
feel safe. Salamat, Panginoon, sa lahat. Napuli ka namin. Sasalamatan ka namin. Ngayon, pag-ibig ng Diyos, yung pagliligtas ng anak, at ang pag-ipisa ng Banal na Espiritu, sumamin ngayon hanggang sa rapture, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sir Vicky, pwede ma-explain yung tungkol sa agriculture? Baka you have time? Si Brother Lamar, sasama na.